Boss, alam mo ba, kahit maintenance free ang GS Battery 3SM, may paraan para malaman kung malakas pa o palitin na. Ngayon ititest natin gamit ang battery analyzer at ipapakita ko kung paano tamang iset ang GS Battery 65D31L para lumabas ang tamang CCE, SOH at SOC. Huwag ka munang aalis. Magandang araw mga boss, welcome ulit sa tip ni Kuya RM. Ako po si Kuya RM at dito sa channel natin, nagtuturo tayo ng tamang kaalaman tungkol sa battery para hindi tayo basta-basta mapapabili at hindi nasasayang ang pera. So meron po tayong battery dito na GS, ito po. Ang brand sa battery nito ay GS. So ang size sa battery nito ay 3SMF, 70 ampere hour, 12 volts, maintenance free battery. Ibig sabihin, less hassle. Hindi na kailangan na tutubigan pa kasi ang battery na ito ay ready to use, maintenance free, disposable. At once na ma-meet ang 2 to 3 years, automatic i-dispose na ang battery na ito. Sa madaling salita, palitin na. Papalitan na lang panibagong battery. So ayan po nakalagay naman dito sa taas, sa pinaka-ibabaw ng battery, ayan, 70 AH, ibig sabihin 70 ampere hour po yan, 12 volts, ayan. So mga boss, ang GS Battery 3SMF ay isang maintenance free battery. Ito po, ibig sabihin hindi na nilalagyan ng tubig, pero kahit maintenance free, hindi ibig sabihin forever na siyang malakas. Kailangan pa rin natin i-check kung okay pa ang kondisyon niya. Paano malalaman kung okay at malakas pa ang battery? So mga boss, may tatlong importante tayong tinitingnan kapag chine-check ang battery. So unang-una po ang voltage niya. So pangalawa ay CCE o cold cranking amps. Pangatlo ay SOH at SOC. So dito papasok ang battery analyzer kasi mas accurate ito kumpara sa tingin-tingin lang. Maraming nagkakamali dito boss. Para lumabas ang tamang rating, kailangan tama ang setting ng battery analyzer. So itong GS battery natin, nakalagay po dito ay 65D31L. Kaya isit sa GIS standard, piliin ang 65D31L at siguraduhin na tama ang polarity at nakakabit ng maayos ang clamp. Dito po, mamaya i-demo natin. Kasi kapag mali ang setting, mali rin ang lalabas na CCE, SOH at SOC. So ngayon boss, gagamit tayo ng battery analyzer, ito po, para makita natin sa actual ang CCE rating niya. So ikakabit natin dito sa positive polarity ng isang battery, ang alligator clip ng battery tester o battery analyzer. Itong kulay itim naman ng alligator clip o battery tester o clamp ng isang battery tester, dito natin kakabit sa minus sign dyan po, dini, sa ground, ayan. So kusa na po magtuturn on ng ating battery analyzer o battery tester, ayan po. So ang reading sa voltahe ng battery nito ay 12.85 volts. So ngayon, i-check na natin ang kanyang CCE, SOH at SOC. So okay lang po tayo. Battery test, regular flooded, CCE. So nakasit up siya agad sa GIS. Kasi sinabi ko po kanina sa GIS po talaga tayo. Pero pwede ilipat yan. Lipat-lipat lang po siya. Ayan. Ayan o. Ang number 1 ay CCE. 1 to 10 po yan. So, kailangan natin i-set up sa tamang rating. Kasi nakalagay po dito, ayan, 65D31L naman. Kaya, nabanggit ko na po kanina, isi-set natin to sa GIS. So, sa itaas lang tayo, sa DIN, GIS. Pagka lalabas na po ang GIS, pipindutin po natin itong OK. Ayan. Pagka pindot sa OK, automatic lalabas ang 65D31. Ayan. GIS. So, pwede po yan ilipat. Yan. 70. Pwede yung pababa rin. Ayan. Maraming pong pagpipilian dyan. Depende sa brand ng battery ninyo. Pero, ang ating tinitest ngayon ay GS po ito. So, nakalagay diyan ay 65D31L. So, ilagay natin siya sa 65D31. So, ayan po. 65D31 lang, wala na siyang L. So, okay na po yan siya. So,
Pagka nandyan na, na-set up nyo na, nalagay nyo na, i-tap nyo lang o ipindot nyo itong okay. Ayan. So magtitesting na siya. So titigan ng mabuti, huwag kukurap. Boom! Pansinin natin mga boss, mga ma'am sir. Good battery, 485 CCE, 12.85 volts. SOH, ibig po sabihin ng SOH ay state of health 100%. SOC, ibig sabihin ng SOC, state of charge 98%. Ang R, ibig sabihin ng R ay resistance 6.20 milliohm. So good battery ang nakalagay dito. So green na green ang light indicator ng ating battery analyzer. So nagpapahiwatig na goods po talaga ang ating battery. Ngayon boss, ito ang actual na resulta ng test natin. Ulitin ko po. Voltage niya ay 12.85 volts. Ang kanyang CCE ay 485 CCE. Ang kanyang SOH ay 100%. Ang SOC, state of charge, ay 98%. Ang R, resistance, 6.20 milliohm. So good battery. So ayan po, kita nyo na. So i-screenshot nyo para may proof o may katibayan kayo na ganito kalakas ang battery nito. At ganyan po ang pag-sit kapag ganito ang battery na ititesting nyo, GS battery. Ayan po. So ang resulta niya ay good battery. Ayan. Ibig sabihin boss, malakas pa ang battery, hindi pa kailangan palitan. So ayan, kita nyo po. Take note mga boss, hindi lang po GS ang pwedeng isit sa GIS ng battery analyzer. Marami pa po, depende sa brand ng battery. So tips and advice, mga boss, tandaan, kahit maintenance free, kailangan pa rin ng regular checking. Huwag basta magpalit ng battery kung hindi pa naman sira. Mas maganda ang may battery analyzer kaysa hulaan lang. Kung mababa ang SOH o CCE, doon pa lang tayo mag-iisip ng replacement. So ayan po, kita nyo na. So tatanggalin na natin. So recap lang boss, tamang battery type, tamang resulta. Ang GS battery ay 65D31L, ayan po. Ang isit sa analyzer ay 65D31L GIS. Resulta natin ngayon ay good battery, so malakas pa po itong battery nito. Kung may natutunan kayo boss, i-hit or i-click ang notification bell, piliin ang all para ma-notify kayo ni YouTube kapag may new videos tayong ina-upload. At i-like nyo na rin at subscribe sa tip ni Kuya RM at i-comment nyo kung anong battery ang gusto nyo ipatis next. Maraming salamat mga boss, ingat lagi at hanggang sa susunod na battery tips.